Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, alamin po natin ang object pronoun sa Pilipino na napatungkol po sa Tagalog na lingwahe. Okay? At ituturo ko na rin po sa inyo kung paano sila gamitin. Okay? Ang object pronouns po ay binubuo po ng salitang number 1, me, na sa Tagalog ay ako, sa akin. Okay? Number 2, you. Sa Tagalog ay kita, ikaw, sayo o sa iyo. Okay? Number 3, us. Bilang tayo, kami, sa atin o sa amin. Number 4, him. Panlalaki. Siya o sa kanya. Number 5 ay her. Bilang siya o sa kanya. Pero pambabae po pag her. Okay? Number 6 po ay them, na sa Tagalog ay sila o sa kanila. Tapos yung number 7 po natin bilang it sa English, tapos pag tinagalog nyo ay ito. Okay po? Sila po ay tinatawag na object pronouns. Okay po? Okay, ngayon po, ibigay ko na sa inyo kung kailan dapat gumamit ng object pronouns. Okay? Kailangan po natin gumamit ng object pronouns pag gumamit po tayo ng transitive verb. Ibig sabihin ng transitive verb po ay yan yung aksyon na ginawa ng ating pinag-uusapan. At para makumpleto yung ideya nito, kailangan ng iba pang salita. At yung iba pang salita na iyon ay itong object pronoun na itinuturo ko sa inyo. Halimbawa po, inimbitahan niya tayo. Okay? Itong inimbitahan, yan po yung transitive verb na sinasabi ko, na yan yung aksyon na ginawa ng ating pinag-uusapan na niya. Oras na ang ginawa po natin ay hanggang niya lang, inimbitahan niya. Kung mapapansin nyo, kulang sa ideya. Kailangan natin magdagdag ng iba pang salita para makumpleto yung gustong ibigay na ideya nitong inimbitahan. So, ang inilagay ko ay itong pronoun na tayo. At itong tayo, yan ang nakakumpleto sa ideya na gustong ibigay nitong salitang inimbitahan, nitong ating transitive verb. So, kung mapapansin nyo, sa tulong po nitong tayo, nakumpleto niya yung transitive verb. At dahil ang salitang tayo ay isang pronoun, at di ba kasasabi ko lang sa inyo, pag gumamit tayo ng transitive verb, tapos ang isusunod nyo pong salita na kukumpleto doon sa ating transitive verb ay isang pronoun, dapat iporma nyo po yon ng naka-objective case. Hindi po subjective case. So, itong tayo, ipoporma ko bilang objective case o naka-object pronoun para po maging tama yung pagkumpleto sa transitive verb po natin na inimbitahan. At ito na po yung resulta sa English. He invited us. As ang ginamit ko, hindi they. Kasi ang they po ay subjective case, hindi objective case. Na yan po yung kailangan ng ating transitive verb na invited. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, pag gumamit kayo ng transitive verb tapos gusto nyo sundan ng pronoun, dapat yung pronoun nyo po ay naka-objective case o naka-object po yung forma. Naka-object pronouns. Okay po? Okay, isa pa po na senyales na kailangan po natin na iporma yung pronoun natin ng naka-objective case. At ito po yon dito sa number 1. Nakinig siya sa akin. Ito pong preposition, kung mapapansin nyo, itong to, isa po yung preposition. At kung ang gusto nyo pong isunod ay isang pronoun, dapat po yung pronoun nyo ay ipoporma nyo ng naka-objective case o naka-object pronoun po. Kaya kung mapapansin nyo, sa halip ang ilagay ko ay ang nilagay ko ay me. Kasi ang me po, yan ang objective case para sa salitang ako. Okay?
So ngayon, ang kailangan nyo na lang po ay tandaan, transitive verb at saka preposition, kung susundan nyo ng pronoun, dapat po ang forma niya ay naka-objective case o naka-objective form. Okay po? Okay, meron lang po ako ipapaliwanag dito sa number 2. Ito pong salitang kita ay pinagsama na I and you sa Ingles. Okay? Pag yan ay pinagsama nyo, nagiging kita sa Tagalog. Pero, ang object pronoun po para sa kita ay ito lang pong you, hindi kasama yung I. Okay? Yun lang ang gusto kong ipaalam sa inyo para hindi po kayo malito. Okay po?